Magandang gabi po mga kapatid. Salamat po ulit sa pagkakataong ito na tayo po ay magkakasama. I hope na ang bawat isa ay may maayos na kalagayan, malakas ang pangatawan, para muli natin pong sama-sama na purihin at sambahin ang Panginoon sa kanyang katapatan, kabutihan, sa pagsagot niya sa atin pong mga panalangin at patuloy na pagtuturo sa atin kung paano nga ba magkakaroon ng mas maayos, mas malalim, at mas enjoyable na pakikipagniig sa atin pong Panginoon. Salamat din sa pagkakataon na mapag-aralan mulit ang kanyang salita at may panalangin ang bawat isa. Sa atin pong pagpapatuloy mga kapatid, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10, ang sabi po dito, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the Lord of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin ngayon pong gabing ito. Salamat po sa bawat isa na nanonood, nakikinig, at kasama namin sa gabing ito para ipanalangin ang bawat isa. Sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, patuloy na samahan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na dapat naming malaman para mas mag-improve pa po ang aming pong pananalangin, ang aming pagkipag-communicate sa inyo. Kaya, Panginoon, nawang banal na Espiritu ang magpaliwanag ng inyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag tayo po ay nakakakita o nakakaranas ng tulad ng mga nasa larawang ito, ano po ang inyong nararamdaman o ano ang inyong pong reaksyon pagka tayo po ay nalagay sa mga ganitong pagkakataon? Marami sa atin ang naiinis, no, nagagalit, no, nabobore, diba? Naiinip. At madalas naiisip po natin, no, na umiwas sa mga ganitong sitwasyon. Ngayong gabi mga kapatid, kung inyo pong babasahin ang 1 Chronicles, no, ay katulad po ng reaction nyo doon sa mga naunang mga larawan, ang magiging reaction ninyo marahil pagka ito ay inyo pong nabasa. Alam nyo po ba kung bakit? Sapagkat ito po ay punong-puno ng mga pangalan. In fact, ang pangalan po ng aking anak ay dito ko po kinuha. Ano, sa 1 Chronicles chapter 11 verse 45, yung pangalang Jediel. Ano po? Sapagkat marami nagsabi, kung gusto mong maging biblical ang pangalan ng inyong anak, ay kumonsulta ka dito sa 1 Chronicles sapagkat napakaraming pangalan. Pero alam niyo po ba, sa mga Hudyo, ano po, hindi po ito boring sa kanila, hindi ito turn off sa kanila. At hindi nila ito nilalampasan pag binabasa nila ang buong scriptures. Ano, katulad siguro ng struggle natin, ano, na pagkadarating na tayo sa 1 Chronicles, na napakaraming pangalan, minsan hindi na natin siya binabasa, ano, ini-skip natin. Pero sa mga Israelites, ano po, mahalaga po ang mga genealogies, no, para malaman nila saan silang tribo nagmula, no, at para maingatan, ano po, yung bansang pinili ng Panginoon. Hindi sila mawala at hindi sila malimutan. At ito pong lalaki na nalangin, no, sa Panginoon na pag-aaralan natin ngayong gabi, mamaya makikita po natin na ang buhay niya ay boring, no? Maraming tao ang gustong umiwas sa kanya, no? Kung ano 'yon at kung bakit ay malalaman po natin mamaya. Kaya ngayon pong gabi, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral, The Prayer of Jabez. The Prayer of Jabez. Ito po ang panalangin ni Jabez. Kung titingnan po natin ang verse 9, ang sabi dito, Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain.
Okay, so makikita po natin dito, no, ang description dito ni Jabez. Pero bago po tayo dumating sa verse 9, ay makikita po natin dito, no, na pamula chapter 4 verse 1, no, at sa mga succeeding verses ay binabanggit po dito ang lahi ni Judah. Ito po ay pang-apat na anak ni Jacob, yung mga henerasyon nila, yung genealogy ni Judah. At makikita natin dito pagdating sa verse 9, no, nagkaroon ng kumbaga post sa succession ng mga pangalan. Parang pagdating sa verse 9 at saka sa verse 10, no, dinescribe kung sino itong si Jabez. Samantalang yung mga pangalan simula sa verses 1 hanggang verse 8, walang description, no? Kundi ito ay puro identification lamang, no? Kung sino ang ama, sino ang mga naging anak. At mapapansin po natin, no, na itong si Jabez, ang sabi niya, he was more honorable than his brother, no? Magtataka ka bakit mas kagalang-galang, no? Mas pinarangalan itong si Jabez, no, kaysa sa kanyang mga kapatid. Na pagkatitingnan natin yung sunod na verse, ang sabi dito, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. No? Alam po natin na ang mga pangalan ng mga Hudyo, ano po, ay may mga kahulugan. At ang dahilan kung bakit pinangalanan nung nanay niya, no, ang batang ito na Jabez, ay dahil sa ang sabi niya, I gave birth to him in pain. No? Pinanganak ko siya sa hirap or sa sakit. No? At ayon po sa Hitchcock's Bible Names Dictionary, Jabez's name means pain, sorrow, or affliction. So, titingnan po natin ang kahulugan ng Jabez, no, ay hindi maganda ang kahulugan, no? Ang kahulugan nito ay sakit, no, kalungkutan, or kahirapan. No, naalala ko yung isang basketball player, no, player ng Ginebra, ang kanyang nickname ay Major Pain. No po, ito po ay si Eric Menk, no, na talagang pagka nakalaban mo daw siya ay talagang masasaktan ka. Kaya marami ang mga tao o ang mga players na umiiwas sa kanya, no, sapagkat yun nga kanyang nickname, no, Major Pain. So ganito rin po si Jabez marahil kung bakit maraming mga tao ang umiiwas sa kanya, sapagkat baka pagka nakasama nila itong si Jabez ay masaktan sila, no, malungkot sila, no, at mahirapan sila. Kumbaga ay dahil sa kanyang pangalan ay parang nahihirapan na magkaroon siya ng mga kaibigan, no? Marahil ay ayaw nilang mag-selfie with him, no, or groupie with him, no? Kaya marahil nakakalungkot ang buhay nitong si Jabez, no? At noon pa naman, kung ano yung ipinangalan mo, yun din ang na-experience niya paglaki. Katulad na lang si Jacob. No po? Ang ibig sabihin ng Jacob ay deceiver. Kaya simula nung siya ay kabataan, hanggang sa siya ay tumanda, ay maraming deceptions, no, na naranasan siya. Ngunit, mapapansin po natin na nakakapagtaka. Yung first line dito sa verse 9, he was more honorable than his brothers. Tapos pagdating dito sa susunod na phrase ay, ang sabi ng kanyang nanay, I gave birth to him in pain. Okay? So, ang gusto ko pong makita natin ngayong gabi, no, bakit po siya naging more honorable, no? Higit ang karangalan sa kanyang mga kapatid, no? Na sa kabila ng ganun ang kanyang pangalan, ganun ang kanyang nararanasan sa bawat araw, no? Kalungkutan at sakit. Ngayon pong gabi, naniniwala po ako na ang dahilan kung bakit po mas pinarangalan si Jabez sa kanyang mga kapatid ay dahil po sa verse 10, no? Dahil po sa kanyang panalangin. Sapagkat makikita po natin yung tatlong dahilan bakit siya mas naging honorable. Ano po ang ipinapakita, no, ng panalangin ito ni Jabez, no? Bakit siya mas naging honorable sa kanyang mga kapatid. At ngayong gabi, mga kapatid, nawa makita rin po natin na katulad ni Jabez,
kung atin pong buhay ay punong-puno ng sakit, kalungkutan, no? Walang tao na gustong kumausap sa atin, kumaibigan sa atin, or yung ating mga dating friends ay tayo ay iniwanan na. My prayer this evening is that this word, no? This prayer of Jabez will comfort us, will encourage us, and will make us faithful sa atin pong Panginoon. So sa verse 10, may makikita po tayong tatlong bagay sa panalangin ito ni Jabez. Ang una po, his personal relationship with God. No? His personal relationship with God. Kung inyo po ulit titingnan yung mga pangalan na nabanggit, no? Simula verse 1, no? Hanggang sa mga sumusunod, ang ipinapakita lang ng mga pangalang ito ay yung relationship nila, no? Nung tatay at saka nung anak. No? Pero pagdating kay Jabez, pinakita dito yung personal relationship niya with God. Nung sinabi dito sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Okay? Siya ay tumawag sa Diyos ng Israel. Napakaganda na sinabi dito nung writer ng First Chronicles, na God of Israel. Sapagkat katulad ng atin pong mga napag-aralan na ng mga previous weeks, na nung panahon pong ito, ay napakaraming Diyos na sinasamba ang mga tao. At dahil galing ang Israel sa Egypt, no, na napakaraming Diyos-Diyosan doon, sa kabila na ang Panginoon, no, ay nagpakita ng matinding kapangyarihan, sa kabila ng tinalo ng Panginoon yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto, itong mga Israelites na ito, no, ay bumabalik pa rin, no, sa pagsamba sa ibang Diyos. At dito sa Promised Land, yung kanilang mga kapit bansa, no, kapit syudad, ay sumasamba din sa mga Diyos-Diyosan. At nung sila ay sinakop ng Babylon, no, marami ding mga Diyos-Diyosan doon. Kaya makita natin dito, no, kung gaano katigas ang ulo ng mga Hudyo na sa kabila ng kabutihan, kapangyarihan, no, sa kabila ng provision ng Panginoon sa kanila, ay nagagawa pa rin nila, no, na magtaksil sa Panginoon. At ngayong gabi naniniwala po ako na naranasan na natin, no, hindi natin pwedeng pasinungalingan, no, ang katapatan, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa atin. Sapagkat naniniwala po ako na maraming blessings na ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nawa, maging paalaala po ito sa atin, itong salitang ito, na dapat, no, wag na tayong tumingin sa iba, wag na tayong maglingkod sa iba, wag na tayong sumuway sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, no? Na sa kabila na tayo sumusuway sa Kanya, siya pa rin ay mapagpatawad, no? Mapagpasensya sa atin. At dito po si Jabez, sa kabila ng kanyang nararanasan, no po, na marahil siya ay binubuli, no? Siya ay pinagtatawanan because of his name, because of what's happening to his life, no? Wala siyang mapagsumbungan, wala siyang mapaghingahan ng sama ng loob, no? Dahil marahil walang gustong makinig sa kanya. Kaya ang ginawa niya, he cried out to the God of Israel. Ang tinawagan niya yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, no? Yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, yung Diyos na mamay-ari ng lahat, at yung Diyos na makakalutas, no, ng pinakamatinding problema na pwedeng maranasan ng isang tao. At napakatindi ng problemang ito ni Jabez, no? Kaya siya tumawag sa Diyos ng Israel. At dito natin makikita yung kanyang personal na relationship, no, sa Panginoon. Sapagkat kung wala kang personal na relationship sa Panginoon, hindi mo sasabihin itong mga request na ito na kanyang sinabi sa Panginoon, no? At kung hindi mo kilala ang Diyos na ito, no? At kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos na ito, hindi siya ang iyong tatawagan. Di po ba?
Kung halimbawa tayo may karamdaman at wala tayong tiwala doon sa doktor na nare-recommend sa atin, hindi tayo pupunta doon, di ba? Maghahanap tayo nung mas mapapagkatiwalaan natin yung alam natin na makakagamot sa atin pong matinding karamdaman. Si Jabez, matindi ang kanyang problema, matindi ang kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang ginawa, tumawag siya sa Diyos ng Israel. Ngayong gabi, mga kapatid, kung tayo po ay may personal relationship sa Panginoon, we can go directly to Him. No? Hindi po tayo dapat mahiya, hindi po tayo dapat matakot. Ang sabi nga po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, marahil ay memorize na yun ng marami sa atin. Ano po? Sapagkat, ang sabi doon ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you know not. Okay? So, yun ang paanyaya ng Panginoon. No? Tumawag kayo sa akin at sasagot ako sa inyo. No? At ipapakita ko sa inyo ang mga kamanghamanghang bagay na hindi nyo pa alam. Okay? Marahil nabasa ito ni Jabez, no? Itong sulat ni Jeremiah. Sapagkat, according po sa context po na kung kailan sinulat po ito, ay ito yung pagkatapos po na sila ay pabalikin, no? Ni Haring Cyrus, no? Ang hari ng Persia, na pabalikin sila from Babylon to Jerusalem. Ito pong Jeremiah ay sinulat bago sila nabihag ng mga Babylonians. At marahil nabasa ito ni Jabez. No? You called me. No? Tumawag ka sa akin pagka ikaw ay may problema. Okay? At sa panahon natin ngayon, ang sabi sa Romans chapter 8 verse 15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Okay? So makikita po natin dito, ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, nung sinulat niya, nung magkaroon po tayo ng relationship sa Panginoong Jesucristo, nung tinanggap natin siya, no? Tayo po ay ginawang anak ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dahil sa tayo po ay anak na ng Diyos, pwede nating tawagin ang Panginoon na Abba, Father. Meron na po tayong personal relationship sa Panginoon. At ang ibig sabihin po ng Abba, Father, ito yung, kumbaga sa kapanahon natin ngayon, ay daddy, no? Kumbaga pagka tinawag mong daddy ang isang tao o yung tatay mo, meron kayong maganda, no, na relationship, no? Yun po ang ibig sabihin pag sinabi mong Abba, Father. Meron kayong matibay, matatag, and personal relationship with each other. Na every time na tumawag ka, no, sa ating tatay sa langit, ang sabi niya sa Jeremiah 33:3, I will answer you. Show you great and mighty things which you know not. At yan po ang nakita ni Jabez. No? Yan ang kanyang ginawa. Tumawag siya. Umiyak siya sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung wala ka pang relationship sa Panginoon, no, kailangang isuko natin ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. At pagka ginawa po natin yun sincerely sa ating pong mga puso, ang sabi po dito sa ating talatang binasa, sa Romans chapter 8 verse 15, ang banal na Espiritu, gagawin po tayong anak ng Diyos. At ito rin po ang mag-uudyok sa atin at tumawag sa Diyos na ating Ama. Humingi ng tulong sa Kanya, no, anytime na tayo po ay nangangailangan. At ang pangako niya, sasagutin niya tayo. Ang sabi pa po sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Ito ang pangako ng Panginoon. Pagka tayo po ay tatawag sa Kanya, ang sabi niya, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. Tayo po ay naging matuwid simula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay sa atin ng katuwiran, no, sa harap ng Diyos. Hindi po yung ating mga mabubuting gawa. Sapagkat hindi po natin kayang magkaroon ng katuwiran dahil po sa ating mga gawa. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Lagi po tayong babagsak.
It's only the Lord Jesus Christ that can make us righteous. At ang sabi dito, ang mata ng Panginoon at ang tenga ng Panginoon ay nakatutok parate sa mga matutuwid dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos dahil kay Kristo. At dahil sa ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, ang kanyang mata, ang kanyang tenga ay nakatutok sa anumang hinaing mo sa iyong buhay. Ano po? Ang sabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 16 verses 23 to 24, "In that day you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete." Okay? So, napakaganda ng pangakong ito ng Panginoong Kristo. No? Kahit ano, hiningin natin sa pangalan ng Panginoon, no? Yun ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama para maging kumpleto po ang ating kagalakan. Okay? So, mga kapatid, ipinapakita po ng panalangin ito ni Jabez ang kanyang personal na relationship sa Panginoon. At ngayong gabi, mga kapatid, pwede tayo magkaroon ng personal relationship sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Kristo kung siya po ay nasa ating puso. Pwede rin po tayong tumawag sa Kanya, humingi sa Kanya, sapagkat siya po ay may mga pangako sa bawat isa sa atin. Kahit ano, lalo na kung tayo may mga suliranin sa gabing ito, walang hindi kayang ayusin ng Panginoon sa ating pong buhay. Okay po, so yun ang una na makikita po natin sa panalangin ito ni Jabez, no? His personal relationship with God. Ang pangalawa na makikita po natin, his prayer request, no? Yung kanyang mga kahilingan sa Panginoon. So kung babalikan po natin itong 1 Chronicles chapter 4 verse 10, ay meron po siyang apat, no po, na prayer request, no po. Ang una, makikita po natin sa verse 10, ang sabi diyan, "Oh that you would bless me." Okay. Ang una, makikita natin sa verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh that you would bless me." No? Pagpalain mo po ako, Panginoon. At dito po natin makikita, ano po, ang perfect example, no, sa atin pong pananalangin, no. Gaya ng naibahagi ko na po sa inyo noon, no. Kaya po tayo nananalangin ay para i-align ang ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. Hindi po para i-align ang kalooban ng Panginoon sa kalooban natin, no. So dito po, itong prayer ni Jabez, no po, itong pong kanyang apat na prayer request, ito po ay nakalinya sa kalooban ng Panginoon. Yung kanya pong unang request, "Oh, that you will bless me." Or in short, "Lord, bless me." Okay? At tama po ito, no, na hilingin natin sa Panginoon na tayo po ay pagpalain, no? Tayo po ay bigyan ng pabor ng Panginoon sa lahat po ng bagay, lalo tigit kung ito ay naaayon nga po sa kalooban niya. Sapagkat ang Diyos, no po, paulit-ulit sa kanyang salita, He is willing to bless us. Kaya dapat, yun nga po, ipag-pray natin, "Lord, bless me." No? Ilan po sa atin dito ang nananalangin everyday, no, na at humihingi ng blessing, ng pagpapala ng Panginoon. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ." Okay? So, pinupuri ni Apostol Pablo ang Panginoon, ang Diyos Ama, at ang Panginoong Kristo dahil sa mga blessings, no? Dahil sa mga spiritual blessings na ipinagkakaloob sa Kanya. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon gusto niya na pagpalain po tayo. Kaya ganito ang prayer ni Jabez, no? "Lord, bless me." No? Hindi po masama na hilingin ito sa Panginoon, sapagkat ito ang gustong gawin ng Panginoon sa bawat isa. God wants to bless you this evening. No? Kung ano man ang
sitwasyon natin sa oras na ito. Nawa ito'y magbigay sa atin ng comfort and encouragement that God wants to bless us. Okay? At ang sabi pa po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you and out of darkness into his wonderful light." No po? So, ito po ang binigay sa atin na posisyon ng Panginoon. Chosen people, royal priesthood, and a holy nation. A people belonging to God. Bakit daw? Para, so that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Ano po? Ito po ang mga blessings ng Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa atin simula nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ano po? Tayo po ay ibinukod, no? Tayo po ay isang banal na bansa, no? Tayo po ay mga pinili, okay, para atin pong ipahayag ang kapurihan sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Marami pa pong talata, no, na mababasa tayo na ang Panginoon gusto niya na tayo po ay pagpalain. Kaya mga kapatid, napakaganda at nararapat lang na ipanalangin natin yung katulad ng panalangin ni Jabez. Lord, bless me. Sapagkat gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Okay po, so yun ang unang kanyang prayer request. Ang pangalawa na nilalaman ng kanyang prayer request ay, enlarge my territory. Ang sabi dito, no? And enlarge my territory. No? Palawakin mo ang aking nasasakupan. Ang ibig sabihin po nito ay elevation and influence. No? Palawakin mo yung aking pagkakakilanlan. Sapagkat yan ang kalooban talaga sa atin ng Panginoon. Simula pa lang dun sa Genesis, nung nilikha niya ang buong mundo. No? Ang sabi niya, go and multiply. At hindi kalooban ng Panginoon yung manatili lang tayo sa ating comfort zone. No? Yung ayaw na natin mag-try ng iba. Ayaw na nating mag-improve. Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga may utos ang Panginoon sa Matthew chapter 28, verses 19 and 20. No? Go and make disciples of all nations. Okay? Ang sabi sa Acts chapter 1, verse 8, no? You will be my witnesses, no? In Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga talatang 'yon? No? Gusto ng Panginoon, no, to enlarge our territory, our influence. Yung atin pong pagiging Kristiyano, no, ang gusto niya, no, ay malaman hindi lamang ng mga taong nakapalibot sa atin, kundi lahat ng mga tao na mga makakasalamuhan natin, lahat ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. As I've said before, no, itong influencing other people, no, hindi lamang dito sa malapit, no, or dito sa ating bansa, no, maging yung ibang mga tao sa buong mundo, parang napaka-imposible. Ano po? Noon, siguro mga 20 years ago. Pero ngayon na panahon ng technology, panahon ng social media, no? 'Di ba may mga tinatawag tayong mga influencers, no, na dapat mababait tayo sa kanila. Kasi the moment na hindi tayo naging maayos sa pakikitungo sa kanila, no? Kumbaga isang bad comment lang sa atin, sira na tayo, no? O kaya sa isang company or sa isang product, no, or isang restaurant, no? Pagka ito daw mga influencers na ito ang nakabangga mo, no, ay siguradong masisira yung business mo, no? Or maging ang iyong pagkatao. Yan po ay makikita natin ngayon sa mga social medias na nababasa natin, no? Hindi mo malulunok, no? Hindi ka matutunawan, no, sa mga matitinding comments, sa mga bashing na makikita natin. Kung kaya't nagkaroon na ng effect ito sa mental health
ng marami, lalo na ng mga sikat na mga tao. At makikita natin, yung mga followers nila, milyon-milyon. Di po ba? At ang isang celebrity or athlete na most followed sa Instagram, sa isang social media platform, ay itong si Cristiano Ronaldo. Siya ay may 597 million followers. Napakadami nun, At yun po ay hindi lamang sa Portugal, kasi Portuguese itong si Cristiano Ronaldo eh. Ito po ay followers sa buong mundo. So makita po natin na itong territory ni Cristiano Ronaldo ay sobrang laki, sobrang lawak, sobrang dami. Di po ba? At ito ang prayer ni Jabez, enlarge my territory, enlarge my influence. Okay? At ngayong gabi mga kapatid, kung merong isang bagay na dapat malaman ng mga tao about our lives, kung merong isang bagay na dapat ipaalam tayo, ipamalita tayo sa buong mundo, ay yun po ay kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang mabuting balita na ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan sa impyerno at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakapag-ayos, makakapag-repair, makakapagbago ng atin pong buhay. Na ang Panginoon lamang ang makakasolve ng ating mga problema sa bawat araw. Imagine kung si Cristiano Ronaldo, mag-text lamang siya, na Jesus saves, or Jesus can save you if you accept Him. Yun lang mga words na yun, Gaano karami yung makakabasa nun, 597 million. Okay, so tayo po dito sa Pilipinas, we are more than 100 million. So kumbaga, makikita po natin dito na 5/4 Pilipinas, ang makakabasa ng mabuting balitang yun. Kaya sa panahon natin ngayon, I firmly believe that God set up everything, that technology, for us to enlarge our territory. For us to spread the good news. For us to spread our influence. Na ano yung influence na yun? Yung influensya ng pagbabago. Yung influensya ng pagsunod sa atin pong Panginoon. Sa gabing ito, naibahagi mo na ba ang salita ng Panginoon? Sa gabing ito, gaano karami ang iyong friends sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at sa kung ano-ano pa? Gaano karami? Naipaalam mo na ba sa kanila ang mabuting balita? Si Jabez, ako po'y naniniwala na ang dahilan kung bakit gusto niya na palawakin ng Panginoon ang kanyang impluensya. Ay gusto niyang ipaalam sa mga tao ang kabutihan ng Panginoon. Gusto niyang ipaalam sa mga tao na sa kabila na ganun ang kanyang pangalan, ganun kababa ang tingin sa kanya ng mga tao, na sa kabila na iniiwasan sila ng ng mga tao, God can change his life. And so are theirs. Pwede ring baguhin ng Panginoon. Pwede ring ayusin ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, let us pray that the Lord will enlarge our territory. And then, ang pangatlo na kanyang ipinanalangin, sabi sa verse 10, let your hand be with me. Ang ibig sabihin daw po ng panalangin ito ay, ikaw ay umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat every time na nababanggit ang right hand of God or the hand of God, ang ibig sabihin po nun ay power and protection. At nung hiningi po ni Jabez, ang kamay ng Panginoon, ang ibig sabihin ay protektahan siya, palakasin siya. Dahil ang sabi dito sa mga sumunod na mga phrases, and keep me from harm so that I will be free from pain.
So during that time, no, he is in pain, no? Nung siya'y nanalangin ito. Kaya niya ni-request ang kamay ng Panginoon, no? Let your hand be with me, no? Na ang ibig sabihin, laging sumama sa akin. Lagi akong protektahan. Lagi akong palakasin ng kamay ng Panginoon. At yan po, no, ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Yung prayer na yan, no? Naka-align sa kalooban ng Panginoon yung i-bless tayo, no? Palawakin ang ating nasasakupan or influence. And then itong pangatlo, na ang Panginoon, na ang kamay ng Panginoon ang magprotekta sa atin, no? Magpalakas sa atin. Na tayo po ay nagpapakumbaba, no, sa harapan ng Panginoon na hindi natin kayang mapagtagumpayan ang kahit anumang pagsubok ng sa ganang lakas lang natin. Hindi natin kayang masolve ang anumang problema sa ganang katalinuhan lang natin. We need the hand of God. Sabi po sa Acts 11:21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Okay? So dito po, makikita po natin na ang kamay ng Panginoon ay nasa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat dito po sa Acts, sa kabila ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakaraming pag-uusig, no? Kahirapan ng kanilang naranasan, no? Sapagkat ayaw ng mga religious leaders, no, na impluwensyahan ng mga followers ni Christ ang mga tao na sumunod kay Kristo or sumampalataya kay Kristo. Kaya inuusig nila ang mga taong ito. Pero sa kabila noon, ang sabi po dito sa talatang ito, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Napakagandang paalala po ito sa atin. Sapagkat maraming beses sa buhay natin, natatakot tayo na mag-share ng gospel. No? Kasi una, baka malaman nila na konti lang ang alam natin, no? Sa salita ng Diyos, baka tanungin tayo, hindi natin masagot, no? Or baka pagtawanan tayo or saktan tayo. Okay? Baka i-reject tayo. Baka hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, when God's hand is with us, no? Sa ating pagbabahagi, no? God will protect us and God will influence those people, no? Kung may tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, kung may sumunod sa Panginoon, yun po ay hindi dahil sa tayo marurunong, magagaling magsalita, o malalakas tayo, or magaling ang ating technique. It is only because of God's hand. God's hand is with us. So sa atin po paglilingkod sa Panginoon, nawa maging kaaliwan at kalakasan po natin ito. No, kasama natin ang Panginoon. At ang sabi pa po ni Haring David sa Psalm 138 verse 7, though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, you save me. Okay? So makikita po natin dito, no? Yung protection ng Panginoon, yung pagliligtas ng Panginoon, at yung significance ng kamay ng Panginoon. Si Haring David, marahil siya na po ang hari na ang daming gustong pumatay, ang daming panganib na nakaharap, no? Pero siya po ay iniligtas ng Panginoon. Kaya ganito ang kanyang patotoo, no? Na kahit siya ay nasa kalagitnaan ng kaguluhan, no? Talagang iniingatan siya ng Panginoon, no? At yung kamay ng Panginoon ay talagang kanyang iniuunat, no? Para iligtas si Haring David. At mga kapatid, ganyan din po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Tayo po ay poprotektahan ng Panginoon. Kaya sa atin pong paglilingkod, sa atin pong pamumuhay sa bawat araw, let us always pray, no, the prayer of Jabez. Let your right hand be with me. Okay po? And then ang panghuli na prayer request niya,
Hindi lamang po blessings, hindi lamang enlargement of territory, hindi lamang po that God's right hand will be with him. Ang panghuli, keep me from harm. Okay? Keep me from harm. Iiwas mo ako sa kapahamakan. Bakit daw? So that he will be free from pain. Okay? Ang ibig sabihin po nito, ayon sa mga Bible scholars, this is essentially peace and protection. Okay? Bigyan mo ako ng kapayapaan. No? Iiwas mo ako sa anumang kapahamakan. Ano ba yung mga bagay na yun? Ano ba yung mga bagay na dapat iiwas tayo ng Panginoon? Una, temptation. Di po ba? Pangalawa, spiritual warfare. At pangatlo, greater emotional or psychological demands. Okay? So ito pong tatlong ito ang madalas na nagbibigay sa atin ng takot, no? Ito po ang madalas na pumipigil sa atin sa ating paglago, sa ating pag-unlad, lalo na sa ating pong spiritual life. No? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray, no? So that you will not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. No? Kalooban ng Diyos, no po, na protektahan tayo, maging malakas po tayo, no? Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Ang tangi lang dapat natin gawin, tayo po'y tumawag sa Kanya. At sa atin pong pagtawag sa Kanya, tayo po ay makakaligtas, no? Sa tukso, sa anumang worries sa buhay na ito. Yan din po ang sinasabi ng Panginoon, ano? Sa Philippians 4, 6 and 7. Don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kung nangangamba kayo, natatakot kayo, nai-stress kayo, no? Namumroblema kayo ng matindi sa oras na ito, manalangin tayo. No? Idulog natin ito sa Panginoon. Ibigay natin lahat ng problema natin sa Panginoon. At ang sabi niya, no? At ang kapayapaan ng Diyos, no, ay ipagkakaloob sa atin, mararanasan natin. At ito magbabantay sa ating isip at sa ating pong puso dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung tutusin mga kapatid, napakalaki ng pakinabang ng pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at patuloy na ipinagkakaloob simula nung tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. No po? Bakit tayo pinagpapala ng ganito ng Panginoon? Sapagkat maraming pagsubok sa buhay na ito. Hindi po pinangako sa atin ng Panginoon na tatanggalin niya mga pagsubok. Ang pinangako niya, He will bless us. He will enlarge our territories. No? He will be with us. No? And He will protect us from any harm. Ang ibig sabihin po, no? Malalampasan natin, makakayanan po natin ang mga pagsubok na ito dahil po sa Panginoon. Na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ay napakahirap po at tayo pong lahat ay mapapahamak. Yan po ang panalangin po ni Jabez. Ito po ang apat na nilalaman na kanya pong prayer request. At ang apat po na ito ay nakalinya sa kalooban ng Panginoon. At kung ito rin po ay ating ipapanalangin everyday, ito po ay nakalinya sa kalooban ng Panginoon. At gaya ng sabi ko po sa inyo, basta't nakalinya ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon, no? Ito po ang mangyayari. Itong pangatlo na makikita natin sa panalangin ni Jabez. No? Una, nakita natin his personal relationship with God. Second, his prayer request. And then, ang panghuli, God's positive response. No? Ang positibong tugon ng Panginoon. Ang sabi dito sa last phrase, and God granted His request. Anong ibig sabihin? Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang kahilingan.
Okay? Sinagot ng Panginoon yung 4 na kanyang request. At ako'y naniniwala ngayong gabi ito, bakit siya naging honorable, no? Compared sa kanyang mga brothers, no? Compared sa kanya siguro mga ninuno, sapagkat meron siyang personal relationship sa Panginoon, sapagkat hiniling niya sa kanyang panalangin yung mga kahilingan na naaayon sa kalooban ng Panginoon. At bakit siya honorable? Sapagkat sinagot yun ng Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, if we have a personal relationship with the Lord, no, we will pray those prayer according to His will. No? At pagka ang atin pong panalangin ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, He will positively respond. Tutugunin po niya yun. Okay? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, marahil ang buhay natin ay katulad ng naging buhay ni Jabez. No, boring, walang gustong makipagkwentuhan sa atin, no? Walang gustong makipag-usap, mag-encourage sa atin, no? Pero ang ginawa ni Jabez, nanalangin siya, no? Dahil may personal relationship siya sa Panginoon. No? At yun nga, tinugon ng Panginoon yung kanyang mga prayer request. At ngayong gabi mga kapatid, if our lives are boring, no? Kung gagawin natin yung prayer ni Jabez, ang ating buhay katulad ni Jabez ay papalitan ng Panginoon, no? Ng excitement, no? Magiging exciting ang buhay natin, magiging inspiring ang buhay natin. Hindi lamang sa atin personally, kundi sa lahat ng mga tao na makakasalamuhan natin. We will be a channel of blessing. Kaya nawa ang salitang ito na atin pong narinig ngayong gabi, buhat po sa panalangin ni Jabez, ay nagbigay po sa atin ng kalakasan at katatagan ulit ng atin pong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ni Jabez. Salamat sa kanyang prayer. Na hindi siya nanatili. Na hindi niya hinayaan na ang buhay niya ay malungkot, iniiwasan ng mga tao. Ginawa niya ang tama na dapat gawin. Yun ay tumawag sa inyo, humingi ng tulong sa inyo, at alamin at gawin ang inyong kalooban. Nawa ganun din ang gawin namin sa oras na ito. Magulo ang buhay namin, magulo isip namin, marami kaming problema. Lord, nawa ang aming gawin, tumawag kami sa Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang nakakaalam ng problema namin. Ikaw lang nakakaalam din ng solusyon nito. Kaya Panginoon, sa bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon, kung meron pong mabigat na problema, ikaw po ang magbigay ng kaaliwan at kalakasan sa kanila. Nawa magkaroon sila ng personal relationship din sa inyo. Isuko nilang buhay nila sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat sa gabing ito, salamat sa inyong salita. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalahan tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.